Magaling ka sa wala, Edith. Tanggapin mo na lang yun. Sabi ni Rosemary habang tinutukso si Edith. Nakakunot ang noo ni Edith habang patuloy sa pagtatanim habang si Rosemary ay nakatayo malapit sa kanya. Si Edith ay 14 na taong gulang na babae at siya ay anak ng isang magsasaka. Gayunpaman, si Rosemary ay anak ng pinakamayamang nagmamay-ari ng lupa sa kanilang probinsya. Ang mga magulang ni Rosemary ay nagmamay-ari ng sakahan lang at ang pamilya ni Edith ay palaging nagtatrabaho para sa pamilya ni Rosemary. Naging mapayapa naman ang lahat hanggang sa dumating din si Rosemary sa bukid. Isa siyang hamak na spoiled na batang maliit na minamaliit ang mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Wala sa mga magsasaka doon ang talagang nagugustuhan si Rosemary. Ngunit hindi sila makapagsalita tungkol sa kanilang opinyon dahil ang mga magulang ni Rosemary ang may-ari ng lupang sakahan na kanilang sinumpaang protektahan at alagaan. Edith, sabihin mo kaya sa akin kung anong pakiramdam ng maging mahirap. Hindi ko pa nararanasan yan eh. Pang-aasar ni Rosemary bago siya humigop sa baso ng orange juice niya. Nagreklamo si Edith sa kanyang sarili pero hindi siya naglakas ng loob na sabihin yon sa mukha ni Rosemary dahil ayaw niyang masira ang pagsisikap ng kanyang pamilya. Hindi mo ba ako papansinin? Tanong ni Rosemary habang nakatingin kay Edith na hindi siya tinitingnan. Hoy, tingnan mo ko. Tanga kang farm girl. Muli, hindi pinansin ni Edith ang layaw ng dalaga habang patuloy ang pagtatanim ng mga buto sa lupa. Sinasabi ko to sa'yo. Sasabihin ko to kay Daddy. Sigaw ni Rosemary habang humahakbang palabas. Matapos makumpirma ni Edith na wala na si Rosemary, bumuntong hininga siya bago ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Hindi niya talaga gusto ang babaeng iyon. Nakangiti si Edith habang nakatingin sa bago niyang paaralan. Dahil sa mga kaso ng pambubuli mula sa dati niyang paaralan, kinailangan ni Edith na ilipat sa ibang paaralan. Nag-alala sa kanya ang kanyang mga magulang, kaya naman ginawa nila ito kahit na kailangan pa nilang bumiyahe sa isang kalabaw nang hindi bababa sa 2 oras para makarating sa paaralan. Kahit na masaya si Edith dahil makakapagsimula na siya ng panibago, ay nag-alala pa rin siya na baka asarin siya ng kanyang mga kaeskwela o kaklase tungkol sa pagiging hamak na babaeng magsasaka. Ngunit pinatibay ni Edith ang kanyang nerbiyos at ipinangako sa kanyang sarili na hindi niya hahayaan na may umakbay sa kanya at patutunayan niyang mali sila. Nang makaupo na si Edith sa kanyang upuan, inilabas ng kanyang mga libro at panulat. Hindi niya namamalayan ang mga taong kakaibang nakatingin sa kanya. Farm girl lang siya? Wow! Nahawa ako sa kanya. Ang hirap sigurong mag-aral ng kandila lang ang gamit para maging liwanag. Sabi ng isa sa mga kaklase ni Edith na nagpanggap na parang nag-aalala. I bet, nag-aaral siya kasama ang mga baka at baboy. At saka nagtawanan ng grupo. Dahil sa kaingayan nila, pinagtitinginan sila ng ibang estudyante, kabilang na dito si Edith. At nang makitang tumingin sa kanila si Edith, kumuhay lang sila na may peking ngiti. Nang makita ang kabaitan ng kanyang mga kaklase, ay kumuhay si Edith pabalik na may magandang ngiti. Seryoso, napaka-clueless at tanga niya, sabi ng group leader at tahimik silang lahat habang pinagmamasdan ang kawawang si Edith. Okay class, gusto kong ipakilala sa inyo ang bago niyong kaklase. Edith, pumunta ka dito at magpakilala, sabi ng guro at agad na tumayo si Edith at naglakad siya patungo sa harapan ng kwarto. Inayos ni Edith ang kanyang sarili upang maging presentable siya, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay pinagtatawanan na siya ng ibang mga kaklase niya. Okay Edith, pakisabi sa amin ang iyong pangalan, edad mo, paboritong kulay at paboritong libangan. Udyok ng guro at tumango si Edith bago siya nagsalita. Kamusta sa lahat? Ang pangalan ko ay Edith at ako ay 14 na taong gulang na. Ang paborito kong kulay ay pula at ang aking paboritong libangan ay ang pag-aalaga ng aming mga hayop sa sakahan. May ibang bumulong ng "Oo."
Ipinahiwatig na interesado sila sa dapat ibahagi ni Edith, habang ang ilan sa kanila ay sinubukang tumawa ng palihim. So, magsasaka ka? Tanong ni Aldan. Si Aldan ay isa sa mga kaklase ni Edith na medyo kaakit-akit. Oo, nakangiting sagot ni Edith. Ngumiti si Aldan bago siya sumagot. That's really cool. Sa totoo lang, ang tatay namin ni Damian noon ay isa ring magsasaka. Palagi niyang sinasabi sa akin kung gaano kapayapa ang manatili sa sakahan at mag-alaga ng mga hayop at tanim. Nagbahagi si Aldan at namangha ang iba sa klase kasama na si Edith. Nagulat siya na may magkakagusto rin pala sa mga ginagawa niya at ng kanyang pamilya. Ngunit hindi ito naaangkop sa lahat. Ngumisi si Damian habang tinitingnan ang kambal na kapatid. Aldan, bakit kailangan mo ibahagi yan? Ang aming ama ay isang negosyante ngayon. Hindi na kailangan magdala ng kahihiyan sa kanyang pangalan. Drop the nice act of yours. Aminin mo na. Nakakainis ang pagiging magsasaka. Isipin ang paggising ng 6:00 ng umaga para lang dunurin ang sarili sa putik. Sobrang nakakadiri. Reklamo ni Damian habang nakatitig sa kambal niyang kapatid. Damian, hindi maganda yan. Malaki ang tungkulin ng pagiging magsasaka. Binibigyan nila tayo ng kanin na ating kinakain at pinangangalagaan nilang kalikasan para sa atin. Sagot ni Aldan habang nakatingin sa kapatid. Ha? Di maglaro ko sa putik kung gusto mo. Deserve mo naman din. Lahat ng tao sa classroom ay napabuntong hininga at mukhang nasaktan si Aldan sa sinabi ng kambal niya. Buuin mo yan, Damian. Tama na, kayong dalawa. Ito ba ang balak niyong ipakita sa bago nating estudyante? Detention para sa inyong dalawa. Sigaw ng guro at humakbang palabas si Damian. Sumunod naman si Aldan at naaawang tumingin si Edith sa kanya hanggang sa makaalis na sila. Ako ay humingi ng paumanhin para sa kambal namin, Edith. Lagi silang nag-aaway ng ganyan. Wala akong ideya kung anong nangyayari sa kanila. Huwag kang mag-alala. Kung mahihirapan ka, sabihin mo lang sa akin at haharapin ko sila, okay? Sabi ng guro, bago niya pinabalik si Edith sa kanyang upuan. Nang makaupo muli si Edith, may narinig siyang bumulong. Masaya ka ba na pinagtalo mo yung kambal, Edith? Gustahan ko, ang mga farm freak na katulad mo ay mahilig makapag-away. Nadurog ang puso ni Edith sa pahayag, ngunit gayon pa man, hindi niya ito pinansin. Nang matapos ang klase, ay nakita ni Edith si Aldan at agad niya itong nilapitan. Hello! Bati ni Edith at ngumiti si Aldan sa kanya. Hello din. Una sa lahat, gusto kong humingi ng tawa dahil sa nangyari. Kung hindi ko nabanggit yun, hindi mo na kailangan makipagtalo sa iyong kambal. Walang tigil, sabi ni Aldan habang pinuputol ang dalaga. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi ayos lang. Maling sinabi ng kapatid ko. Astig talaga ang pagiging magsasaka. Tuwang-tuwa ako sa tuwing nagkukwento ang aking ama tungkol sa kung anong nangyayari noong siya ay magsasaka. Pero hindi ganun ang nararamdaman ni Damian. Sa tingin niya ay nakakadiri ang trabahong ito at lagi siyang aalis kapag nababanggit ang buhay ng mga magsasaka. Ngumiti si Edith sa lalaki. Masayang-masaya ako na masaya ka sa ginagawa ng mga magsasaka. Karamihan sa mga tao nakikilala ko ay nandidiri o naiinis na nakatayo ako malapit sa kanila dahil madungis daw ako. Mabait kang tao. Gusto mo makipagkaibigan? Oo naman. Ang pangalan ko talaga ay Aldaniel. Ngunit huwag kang mag-atubiling tawagin akong Aldan. Umiti si Edith. Okay, ang pangalan ko ay Edith. Edith lang. Ikinagagala kitang makilala, Aldan. At mula doon, umusbong ang isang magandang pagkakaibigan. Palaging ipinagtatanggol ni Aldan ang mga taong tumabatikos at inaasar si Edith. At bilang kapalit, nagdadala si Edith ng pagkain para kay Aldan mula sa kanilang lugar na labis na ikinululukot at pinandidirihan ni Damian. Ganoon ang pagkakaibigan nila. At naging matalik silang magkaibigan hanggang sa makagraduate. Hanggang sa magkaroon sila ng kanilang mga trabaho. Hanggang sa tuluyang naghanap si Aldan ng kanyang true love. At hanggang sa naging successful silang dalawa. Isang araw,
Nagsimula ang reunion para sa mga nagtapos ng high school. Kabilang dito ang mga taong nang asar kay Edith. Mga taong tinawanan ng buhay ng mga magsasaka, mga taong masasama ang ugali, ang kilalang kambal na palaging nag-aaway, at si Edith. Ang babaeng bukid noon ay isa ng CEO ng isang kumpanya at ang pinakamatagumpay sa lahat. Edith, balita ko CEO ka na ngayon. Kumusta? Nakangiting lumapit sa kanya ang isa sa mga kabatch ni Edith. Nakilala ni Edith ang babae bilang isa sa mga tao na tahimik na tumatawa sa kanya dati. Ganun pa man, nagsuot si Edith ng peking ngiti habang binati pabalik kahit hindi niya gusto ang dalaga. Hi Cassie, naging maganda ang buhay, salamat. Napangiti si Cassie nang bigla niyang nanakbayan si Edith. Good for you! Anyway, me and the girls, may bala kaming pumunta sa bar mamaya. Gusto mo bang sumama sa amin? Maaari mong ipagdiwa ang pagiging CEO mo sa amin. At bukod pa, magkakaroon ng mga lalaki. Baka makahanap ka na ng boyfriend. Awkward na ngumiti si Edith habang sumagot. Salamat, pero hindi ako sasama. Nalungkot si Cassie sa sagot ni Edith, kaya nagpasya siyang ipilit ang kanyang limitasyon. Bakit hindi mo rin isama si Aldan? I bet, magugustuhan din niya yung mga boys doon. Anong masasabi mo, Aldan? Magkakaroon ka ng oras sa iyong buhay. Pang-aasar ni Cassie. Lingid sa kaalaman niya na umasim na ang mood ni Edith at Aldan. Nagalit si Aldan sa sinabi ni Cassie, pero bago pa man siya makasagot, ay may pumutol na sa kanya. Oy Cassie, anong problema mo ha? May boyfriend ang kapatid ko. Titigil ka na ba sa pagiging walang galang? Sigaw ni Damian mula sa kabilang kwarto at napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa at napalingon sa kanila. Namumula ang pisngi ni Cassie sa kahiyan at sa hindi gustong atensyon na nakuha niya. What? Di ba dapat naiinis ka din dito? I mean, sobrang gwapo ni Aldan at sumama lang siya sa kapwa niya lalaki. Hindi ba mali at hindi ka ba galit sa mga kasuklam-suklam na bagay na ganito? Wala ka nang pakialam sa mga gusto at hindi gusto ni Aldan. Mind your own business. Sigaw ni Edith sa katabi niyang babae. Isa ka pa eh. Tangang nakakadiring farm girl. I bet na binabayaran ka ng sugar daddy mo. Napabunto ang hininga ang lahat sa sinabi ni Cassie. Ngunit tulad ng ipinangako ni Edith sa sarili, hindi niya hahayaang may makatapak sa kanya. Hindi totoo yan, at least, mas successful ako sa iyo. Itinuyo ko ang aking kumpanya mula sa simula at hindi mo tatalunin ang pinaghirapan ko. Tapos, biglang nagsalita na ang ilan sa mga estudyante na nandoon. Oo nga, kung ikukumpara sa aming lahat, si Edith ang pinakamasipag. Tama, she's honestly so cool since COO na siya. Totoo, habang umaasa ka pa sa pera ng tatay mo, Cassie. Ang lahat ay nagsimulang humarap kay Cassie at namula ang pisngi ni Cassie sa galit. Pagkatapos ay lumayon siya kay Edith na may masamang tingin. Gusto mo talaga akong ipahiya, di ba? Naghihiganti ka ba o ano? O sinusubukan mong abusuhin ang kapangyarihan na mayroon ka dahil ikaw ay matagumpay na ngayon? I bet, yun ang dahilan. Nakangiting sabi ni Cassie, pero bumagsak ang ngiti niya nang umiti rin si Edith sa kanya. Hindi Cassie, ginagawa mo ito sa iyong sarili. Mali ang pagtapak sa isang tao at nakakatanggap ka lang ng karma dahil dito. Ginawa mo ito sa iyong sarili. Nakangiting sabi ni Edith at nagalit lalo si Cassie. Dahil dito ay napuno na si Cassie at nagwala habang naglalakad at lumabas sa venue. Pagkalabas ni Cassie ay naghiyawan lahat. Astig mo din no? Sabi ni Aldan, sabay siko sa kanyang best friend. Serves her right. Nakangiting sabi ni Edith. Pumunta si Damian sa harapan at sumigaw. Huh? Bakit matahimik kayong lahat ngayon? Huwag niyo nang pansinin yung babaeng yun at mag-party na tayo. Yun ang dahilan kung bakit tayo nandito, di ba? Naghiyawan ang lahat at nagsimula ang musika. Hindi ka ba sasali? Tanong ni Aldan sa kaibigan. Hindi na, dito na lang ako. Ngumiti si Aldan at sinabing, okay, pero nope,
hindi ako kumukuha ng hindi para sa isang sagot. Magsayaw tayo, sabi ni Aldan nang bigla niyang hinawakan si Edith. Ipinikit ni Edith ang mga mata niya, ngunit sinabayan pa rin niya ito. Best night ever.